Maya-maya, nagkaroon ng meeting sa main hall, at nahulaan ni Shan na malamang narinig ng kanyang mga kasamahan na babaguhin ang mga alituntunin ng alyansa. Si Fenger Tianayan, ang pinuno ng Fengerling Hall, ay tumingin kay Shan na napag-usapan na nila ito sa huling pagpupulong, nagtatanong kung sigurado siya tungkol dito. Bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, inihayag ni Shan na sigurado siya tungkol dito, na napansin na kailangan nilang subukan ang kanilang mga disipolo. Itinaas ang kanyang daliri sa hangin, ngumiti siya at sinabi na ang mga sumusunod na pagbabago ay naipasa sa pagitan ng 7 hanggang 3, ibig sabihin, ang non-aggression rule, ang kinakailangan para sa isang nakasulat na kasunduan upang lumahok sa labanan, at ang pagbabawal ng paghihiganti para sa mga napatay sa labanan ng kanilang mga kapatid na lalaki at babae sa clan. Ipinakilala niya ang arena na papasukan ng mga kalahok, at ang mga kinatawan ng clan. Nang marinig ang mga bagong patakaran, ay tumahimik sandali, at nag-isip sandali sa huli, si Lantong, ang master ng Blue Moon Hall, na binanggit iyon, lahat ng mga disipulo na makikibahagi sa ang kompetisyon ay maghahatid ng mga henyo, kaya ang kanilang pagkamatay ay isang malaking kawalan. Inamin ni siya na ang kanyang mga alalahanin ay hindi walang batayan, ngunit nabanggit din na ang mga pag-atake mula sa Demon Clan ay naging napakadalas, at may ngiti. Ipinahayag ni kami na upang makayanan ang posibleng krisis sa hinaharap, dapat mabilis na matuto ang nakababatang henerasyon sa kanilang karanasan. Bumantong hininga ang pinuno ng luwang para sa pananghalian, si Don Gang, at inamin na sa totoo lang, kung sino man sa Demon Clan ang magbabanta sa buhay ng mga disipolo, kailangan nilang makibahagi sa direktang paghaharap. Sinang-ayunan nito ni Yun, at binanggit na mas mabuting harapin ang krisis ng may malinaw na pag-iisip at mapagpasyang aksyon. Ipinakilala niya ang nakikipaglaban ng mga disipolo at sinabi na ang lahat ay hindi dapat ikabahala ng kanyang mga kasama. Siya ang master ng Lone Hall. At ngumiti si Shan at pumayag na tama siya. At napansin iyon, ano pa, this time. Binalak nilang kunin ang unang pwesto at makuha ang susi sa Emperor Tomb. Bumalik ang isip niya kanina nang ipakita ni Sheng sa kanila ang susi. Narinig ang sinabi ni Shan, lahat ng tao sa hall ay nanlamig, nagulat at tinanong siya kung ano ang sinabi niya. Naalala niyo na ang emperador ang unang tao na umakyat sa katotohanan 5 milyong taon na ang nakalilipas, at nag-iwan siya ng maraming kayamanan. Iniharap niya ang silhouette ng emperor at inihayag na ang kanyang libingan ay natuklasan sa lugar ng dagat, at 5 pangunahing fragment ang kailangan para mabuksan ito. 4 sa mga fragment na ito ang natuklasan sa ngayon. At hindi man lang maisip ng mga miyembro ng clan kung sino ang maaaring magkaroon ng huling fragment. Napansin ni Jin ang kanilang reaksyon, sinabi na ito ay mahusay, dahil kung nakakuha sila ng Disky fragment, mabubuksan nila ang nicho ni Empress. Kaya naman natitiyak niyang kailangang manalo ang kanilang clan at kailangang makuha ang first place. At kinuyam niya ang kanyang kamao, tinitingnan ang kanyang mga kasama ng may sigasig, at inihayag na ang pagpili ay magsisimula sa 1 linggo. Maya-maya, ang mga disipolo, na nagkukwentuhan, nagtanong sa isa't isa kung narinig nila na sa pagkakataong ito ang kompetisyon ay magiging iba sa mga nauna. Maaari ba silang gumamit ng hindi lamang mga anteng-anteng, kundi pati na rin ang ilang mga ipinagbabawal na spell, at ang ilan ay nagtanong kung ito ay mapanganib. Ang isa sa mga disipolo ay nagpasya na hindi ito mahalaga, dahil ang lahat ng mga pinuno at matatanda ay magtitipon doon. At idinagdag din niya na narinig niya na ang nangungunang 5 disipulo ay makakatanggap ng mga karapat-dapat na gantimpala, at sila ang magiging kinatawan ng kanilang clan sa grand meeting. Sa kasong ito, hindi naunawaan ng mga disipolo ang kanilang hinihintay, at nagpasya na kailangan nilang mabilis na mag-stock, dahil kung sila ay huli, wala nang matitira para sa kanila. Tumakbo sila sa unahan, hinihiling sa isa't isa na maghintay at mapansin ang kaguluhan sa kanilang paligid. Si Juan, na kanina pa nakaupo sa ilalim ng puno at tinatakpan ang kanyang mga mata ng espesyal na maskara sa pagtulog, sa wakas ay tinanggal ang kanyang maskara at sinabi na ang lahat ng iba pang mga disipolo ay sobrang kabado, pinaikot-ikot ang maskara sa daliri niya, siyang umiti, maluwag, natutuwa na siya mismo ang naghanda ng kanyang sarili matagal na ang nakalipas. Biglang tumakbo si Ron papunta sa kanya, pumikit, at isinigaw ang pangalan ni Juan, hindi inaasahan, sumigaw ito, tinakpan ang isang mata at nalaglag ang eye patch.
Gayunpaman, mabilis niyang napigilan ang kanyang emosyon at tumingin kay Ron na lumapit sa kanya at tumingkayad. Tinanong niya kung bakit siya nandito at wala sa tindahan. Si Ron, patuloy na ngumiti at proud na itinuro ang kanyang daliri sa kanyang direksyon, tinanong niya kung bakit may kailangan siya kung mayroon siyang teknik na itinuro sa kanya ni Juan, bumantong hininga si Juan, tumawa at nanalo. Si Ron ay hindi dapat maging pabaya, sa pagpuna na ito ay maaaring humantong sa pagkatalo. Ngunit si Ron ay masigasig na sinabi na siya ay sigurado na siya ay maaaring kumuha ng unang lugar, idinagdag na, ayon sa mga patakaran, ang nangungunang tatlong manlalaro ay magagawang hamunin ang espesyal mga mag-aaral at kung sakaling manalo, palitan ang isa sa kanila. Si Juan, nang marinig ang impormasyong ito, ay tumingin kay Ron na may pagtataka, at pagkatapos ay tinanong kung ang sinabi niya ay totoo. Ibinulalas niya iyon, syempre, at sinabi na narinig niya na ang mga ordinaryong alagad ay pumipila para hamunin si Juan. Si Juan, hawak ang kanyang baba sa kanyang kamay, ngumisi, nagtatanong sa kanyang sarili, hindi ba tama na hayaan siyang talunin siya ng iba, at lumipat pabalik sa pagiging ordinaryong disipulo. Ipinapalagay niya na sa pagkakataong iyon, ang kanyang mga responsibilidad ay magiging mas kaunti, at patuloy na pag-isipan ito at si Ron ay na-misinterpret ang kanyang reaksyon, tumingin sa kanya ng higit na pagsamba at pag-iisip tulad ng inaasahan kay Juan, walang bahid ng gulat sa kanyang mukha, at kaya lahat ng minamaliit babayaran niya ito. At biglang nagningning ang palawit na nakasabit sa damit ni Juan, at mula sa loob ay lumabas ang isang boses na nagsabi sa kanya na hanapin ito na nagulat. Iniisip ni Juan kung hinahanap siya. Nang magpaalam kay Ron, pinayuhan niya itong magsanay ng mabuti at sinabi na siya mismo ang dapat makipagkita kay Yon. Nagpaalam na rin si Ron sa kanya, at pumunta si Juan sa lugar na kailangan niya. Pagpasok sa kwarto, ngumiti ito at tinanong kung tinawagan siya ni Yon. Nakaupo siya sa isang upuan. Hiniling sa kanya na umupo sa tabi niya at ipinaliwanag na mayroon siyang isang kinakailangan para sa kanya dahil sa paparating na kompetisyon. Namangha si Juan nang marinig niya ito, ngunit itinanong pa rin kung ano ang pangangailangang ito. Si Yu, na may bahagyang ngiti, ay nagpahayag na hindi kailangang pigilan ni Juan ang kanyang lakas, at idinagdag na siya ay dapat na kahit papaano ay nasa nangungunang 20 disipulo ng angkan. Si Juan, na nakapikit, ay inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, tinawid ang mga ito, at ilang beses na inulit na ito ay imposible. Naisip niya kung paano niya napagdesisyonan na samantalahin muli ang pagkakataong maging isang ordinaryong disipolo, ngunit si Yu, sa kabila ng kanyang pagtutol, ay patuloy na ipinilit ang kanyang sarili at ipinikit ang kanyang mga mata, ipinaalala sa kanya na mayroong 55 na tunay na disipulo sa kanilang clan, may kumpiyansa, tandaan na hindi ito magiging mahirap para sa si Juan na makapasok sa top 20, si Juan, nakataas ang isang daliri, sinubukan pa ring tumutol, nagtatanong kung hindi ba magiging ganoon kababa ang kanyang level kung ganoon talaga siya kalakas. Si Yu, na mas seryosong nakatingin sa kanya, ay napabuntong hininga at nagtanong kung nakalimutan na ba niya kung bakit niya ito tinanggap bilang kanyang alagad. Dagdag pa niya, bilang guro niya, hindi pa rin niya nakakalimutan ang sword technique na ginamit niya sa ring noon. At sa pag-iisip na bumalik sa nakaraan sandali, naalala niya ang sandali nang si Juan ay nag-activate ng spell sa kanyang kalaban sa malayo at napansin na ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa isang tunay na disipolo. Si Juan ay lumaban gamit lamang ang kanyang mga braso at ang lakas niya noon, pero ngayon, siya tumingala na walang kasiyahan, iniisip na dapat ay nagtimpi na siya pagkatapos ay inamin niya sa kanyang sarili na hindi niya akalain na 10% ng kanyang lakas ang magdudulot ng ganoong alon ng pagkawasak. Umupo si Yon sa tabi niya na naghihintay ng sagot, at si Juan ay walang balak na sumuko, ngumiti, binanggit na ito ay isang simpleng aksidente noon, ngunit ngayon, kahit na kailangan, hindi na niya ito magagawang muli. Yon ang hindi tumitingin sa kanya. Malungkot na tanong, gusto ba talaga niyang tumanggi sa kanyang guro? Bulalas ni Juan na hindi niya talaga kaya at ikinaway niya ang kanyang kamay sa pagkadismaya, ngunit sa kanyang isipan. Sinabi niyang walang makakapigil sa kanyang maging isang ordinaryong estudyante muli. Ipinaalala niya sa kanya na limitado ang kanyang lakas, at biglang naglabas ng libro si Yon, ngumisi at tinanong kung hindi ba talaga kaya ni Juan. Bigla niyang inilapag ang libro sa mesa sa harapan niya. At pagkakita nito, bahagyang pinagpawisan si Juan sa pagkataranta,
at tinanong kung ito ba talaga ang iniisip niya. Sinabi niyo na ito ang binili ni Juan, at pinitik ang kanyang mga daliri, dahilan upang lumipad ang libro palapit sa kanya. Gulat na sigaw niya habang nakatingin sa cover at iniisip kung nagbabasa rin ba siya ng mga ganito. Ngunit hindi tumigil si Yun sa paglapit ng libro kay Juan at sa paggamit ng magic, inilipat niya ang mga pahina hanggang sa huli, at ipinakita ang pirma ng may akda sa huling pahina. Binasa ni Juan ang pangalan. Ilang beses siyang nagsulat sa cover na parang hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin nito. Sa wakas, lalo lang lumakas ang kanyang kahihiyan, at napasigaw siya, napahawak sa kanyang sarili ang libro at gulat na tanong, si Yun ba talaga ang sumulat ng librong ito? Bahagya rin siyang napahiya, tumingin sa malayo, at pagkatapos, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, kumuha ng ilang mga sheet ng papel, at ngumingiti, inihayag na ito ang 12 bahagi, na hindi pa nabibili. Si Juan, na nakalagay ang palad sa noo, ay nagtanong sa sarili, ito ba talaga ang paborito niyang autor na kasama niya sa lahat ng oras na ito? Hindi lang iyon, nagkataong master din ni Juan ang may akda na ito. At ngayon iniisip ang lahat ng impormasyong ito, nanginginig siya sa lahat ng emosyong nararanasan niya. Ngunit bigla siyang nataranta at nanlamig, napapikit sa sama ng loob. Napapawisan siya dahil sa tensyon, hiniling kay Yun na huwag sabihin na kung gusto niya ang aklat na ito, kailangan niyang tuparin ang ilang kondisyon. Ginamit ni Yun ang kanyang salamangka upang ibalik ang libro sa kanyang sarili at bahagyang ngumiti. Sinabi na si Juan ay dapat na nasa nangungunang 20 mga disipolo. Nagbabala na kung hindi ay papatayin niya ang babaeng lead sa susunod na bahagi. Nagdagdag siya ng kumpiyansa sa kanyang mga salita, at tumingin sa seryoso si Juan, naghihintay ng kanyang reaksyon. Ang lalaking lead ay sumigaw sa takot, binuka ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata at nagtanong muli sa isip, napabulalas na ang babaeng lead ay ang kanyang paboritong karakter na lumalapit kay Yu. Desperado niyang tinanong kung paano niya mapapasya ang kapalaran ng karakter ng napakabilis, iniisip niya kung siya hindi naawa sa tagahanga. Ngunit hindi pinansin niyon ang mga katagang ito at patuloy na nakatingin kay Juan ng seryoso, idinagdag niya na ang nakatatandang kapatid ng lalaki ay ikakasal sa ibang lalaki. Dahil dito, mas kinilabutan at napaatras ang male lead kay Yun. Sakop sa isang makata mula sa pag-igting, at sumigaw. Ang bagay ay na ito ang kanyang pangalawang paboritong karakter. At itinikom ni Juan ang kanyang panga at napabulalas na masyadong malupit si Yun. Bigla siyang may na-realize na iba, at nakangiting tinanong niya kung natatakot siyang sabihin sa iba kung sino ang may akda ng librong ito. Ngunit si Yu, sa kabila ng ganoong pagbabanta, si Kami, ay humigop ng tsaa mula sa isang tasa na nakatayo sa malapit sa lahat ng oras na ito at sinabi na kung ganoon, papatayin niya ang manliligaw ng bayani sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ito ay halos tulad ng isang pag-atake kay Juan, na naging dahilan upang siya ay mataranta, naglabas ng maraming dugo mula sa kanyang bibig, at nagyelo sa gulat. Siya, na bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, ay tumingin ng takot kay Yu, na nagbabala na kapag siya ay papasok sa top 20, tiyak na pakikitunguhan niya ang kanyang mga paboritong karakter. Ipinakilala niya ang mga karakter na labis na ikinababahala ni Juan, at idinagdag na maaari pa siyang magpakita sa kanya ng isang maliit na sketch, pati na rin bigyan siya ng mga edisyon ng collector na may mga guhit. Nanginginig si Juan at napahawak sa kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Nag-isip siya saglit, at sa wakas, pumayag si Sang, nangako na susubukan niya. Naglakad siya palabas ng kanyang bahay, eribli lumakad palayo at si Chan, na nasa malapit, ay sumigaw sa gulat. Napansin ang ganoong kalagayan ni Juan, at sinabi ang kanyang pangalan sa isang interrogative na intonasyon. Juan na walang katotohanan. Paimpol itong naglakad palapit sa kanya at ipinatong ang kamay sa balikat niya, sinabing hinahanap siya ni Yun. Hindi man lang siya tumingin kay Chan, bagkus ay nakatingin siya ng diretsyo at si Chan ay nanginginig nang makita ang ganoong ekspresyon sa mukha ni Juan. Nilampasan niya ito at lumingon sa kanya. Tumingin sa kanya si Chan na may pagtataka.